Hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na tuntanan. Makikso na makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist mag-ingon nga. Kung doon ay mo tungkol sa itong magkakapoy kaluya. Ang imong mga pulong may mga dasigan sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan mo kayo sa mundo, sana nasa mabuti kayo kalagayan at ang iyong buong pamilya mabuhay po tayong lahat. God bless po. So ngayon, ano na po, Monday 9th of June 2025, ano na, 4:53 in the afternoon na po dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pili natin pag-uusapan ngayon? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Ang lahat ng mga ito ay orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte. So ngayon, sa lahat-lahat, sa dami-dami ng mga problema ng ating bansa, inuuna po nila itong impeachment trial, itong pagpapadala ni Taray Digong sa Dahig, Netherlands, diba? Lahat na lang para sa mga Duterte. So ngayon, atat sila sa impeachment trial. Pero alam naman natin na muna, diba, 3 to 4 months yata na nakabinbin yan sa Congress, sa lower house. Kasi ang Congress composed of upper and lower, itong Senate and pero nakabinbin yan sa lower house, doon sa House of Representatives. Tapos hinintay nila yung pang-apat na sabi nga bawal daw yan sa batas. So may mga technicalities, daming mga linabag. Itong administrasyon ngayon wala namang ginagawa kundi gumagawa lang ng mga yung paano ma-bypass, kung paano mapadali itong mga ginagawa nila para mapabagsak itong mga Duterte. At ang nangyayari ngayon nagbumirang sa kanila kung kahit mismo si Chis Escudero naglaro ng card games, kung sino yung may alam ng Uno reverse Uno cards, nag-Uno reverse siya kasi ang unang ginawa din niya, sabi niya port with yung pero hindi din niya kasi ang ginawa din ng mga itong mga nasa lower house din gusto nila mautakan doon mismo na a minute na lang before mag-end yung session sa Senado kasi magbakasyon na sila. Doon naman nila minadali yung pirma-pirma dyan na nangyari lang ng within a day. So ngayon ang nangyari ngayon hindi din sila kasi nag-end na yung session. Tapos ngayon ura-urada sila. Sabi nga ni Escudero kung bakit 4 months sa inyo pinatulog nyo lang dyan sa inyo, tapos ngayon gusto nyo kaming kontrolin dito kasi nasanay na kayo na lang kayo utos-utosan ni Martin Romualdez. Pero sa tingin ko ginawa din ni Escudero kasi mautak din si Escudero nautakan sila. Ang ginawa ni Escudero, hindi muna siya nag-trial kasi tinitingnan yung mangyayari sa eleksyon. So ngayon natalo din itong alyansa majority yung kay Tatay Digong kasi ayaw na yun yung panawagan ng sambayan ng Pilipino, ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo at yung kalahatan lalo na sa Visayas at Mindanao na wag tayong kasi sa daming problema ng ating bansa, unahin pa natin yung impeachment. So ngayon inuna nila yung impeachment, yun nagbumirang, pinadala pa si Tatay Digong doon sa Dahig, Netherlands, pinadali kahit walang mga pasaporte ganun, nila nilipad talaga. Sabi nga ni Tory, okay, hihilahin ko yan. Kung kaya ngayon pati si Tory nakabenepisyo din sa promise na for sure ng administrasyon ngayon na ginawa siyang PNP chief na napaka-cheap talaga. So ngayon sa dami-daming problema natin ng ating bansa, ang ginawa ni Escudero nag-reverse Uno card yung ginawa niya. Hindi muna siya kasi sinabi ko na hinintay lang niya yung mangyayari sa butuhan ng eleksyon. So ngayon wala silang numero, alam nilang talo. So hindi na yan, i-delay na talaga yan or hindi na talaga yan maituloy pa yung dati ang saya-saya ng mga makakaliwa, sila ni Castro, sila ni Brusas, si Raul Manuel, sila ang saya-saya nila nung nagpumirma sila Tapos ngayon si Prasco tinanggal kasi hindi na daw susuporta kay kay Romualdez. Tapos ito yung post yata ito ni Greco Bilica, sabi niya sa impeachment ni CJ Corona 50 million yung bigayan kada senador. Tapos ngayon sa impeachment ni BP Sara 150 million kada pirma ng congressman. So yun, may problema tayo dyan, di ba? Yan yung dyan. Sa dami-daming problema, tingnan nyo ang problema sa ating bansa. Papakita ko sa inyo itong, tingnan nyo post ng Pilipilaban. Tayo sa Pilipinas, tayo yung nangunguna sa Asia na sa buong mundo na mapanganib na lugar. Lumagapak tayo sa ranking ng Pilipinas na pinakadelikadong bansa para sa turismo. Sasabihin nyo hindi totoo.
ultimo mismo yung taga ibang bansa, may ano na sila, may warning na sila na wag pupuntahan itong Pilipinas. So ano yan. Tapos isa pa sa ano, grabe kapalpakan ng administrasyon ngayon, inuuna itong mga impeachment, mga ano kay Tatay Digong, ano, gumagana naman pala yung batas natin, pero gusto natin balikin sa Pilipinas si Harry Roque, tapos si Arnie Tevez, wala na siya na ano din siya na corner din kasi yung Timor Leste nag-apply sa kabilang sa ASEAN. So pag may nag-oppose diyan na bansa, hindi sila maunuran, so hindi sila makakasali. So yun, kung kaya binigay din nila si Harry Roque, si Arnie Tevez. Kung baga pang tapal sa mga ginawang kalukuhan ng gobyerno, gusto nila ma-divert itong atensyon sa mga lalo sa mga dayaan sa eleksyon. So ngayon, ito pang problema na yung HIV cases sa Pilipinas. 500% yung pag-angat. So grabe talaga. So yan yung isa sa mga problema nating bansa na dapat tutukan. Pero inuuna natin ito yung mga problema, malaking mga problema natin, lalo na yung mga edukasyon, itong healthcare, yung kalusugan talaga. Tingnan yung HIV, lalong-lalo na sa may Luzon, saan yun? Kahit sa Quezon City yata, 40% yung pag-akyat ng yung HIV cases, kadalasan sa mga Gen Z. So ano na ngayon, yan yung kakapanood nyo ng iba LP dyan, kakapanood nyo ng hindi magaganda dyan, tapos gusto nyo yung mga karapatan, human rights, hindi nyo nga yung human rights ni Tatay Digong, yung human rights ng mga totoong naghihirap, mga hindi na tulungan talaga sa tapos gusto niyo yung freedom, unahin niyo yung dapat lilitisin si Inday Sara, ganun. Ang dapat ma-impress dyan si Marcos kasi nilabag niya yung sovereignty natin, yung rights natin na yung batas natin binaypas niya sa dami-dami pa naman doon sa QGC pa. Lahat, ang dami niyang kapalpakan, ang daming niya. Mga corruptions dyan sa GAA budget. Ano nang nangyayari ngayon? So, yung sa PhilHealth, ganun. Dapat na mauna yung education, yung healthcare system natin. So sa lahat naman wala mga big ticket project. Ultimo sa lugar nila ni Tambaloslos doon, tingnan nyo yung San Juanico Bridge, may problema pala. Pati yung pinsan ba yung kapatid niya umiyak na. So wala na talaga. So daming problema ang ating bansa. Pero ito si wais din ito si Chess Escudero, itong waiter ng Senado. Hindi din niya hindi din niya yung pagbigay din ng impeachment doon. Nung pagbigay nila sa para mai-portrait yung sinabi, hindi din siya kasi sabi niya hindi naman immediate. So hindi din siya kasi sa sinabi ko na hinintay talaga yun nila yung yung mangyayari sa election ngayon. So after election nakita nila na muntik na mainidoro itong alyansa. Yung alyansa, yung iba nag-alisan na. Ultimo si Amy Marcos, nag-uno reverse din. Sabi niya palubog na tong vapor ni Marcos. Pati si Villar, pero wala naman tayong problema kay Villar kasi yung mga Villar simula nandun dyan kay Tatay Digong. Pero ito si Amy manggagamit pero okay lang kasi ginagamit din natin siya dyan sa impeachment, dyan sa depensa ni Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. So magagamit siya ni Kaufman dyan sa depensa panel dyan para sa ICC. So at saka na-expose din yung mga ginawa nila ni Rimulya, yung group effort nila na pagpapadala ni Tatay Digong, na ultimo pa yung cabinet member niya dati, yung gabinete niya si Anyo, isa din na nag-traidor kay Tatay Digong. Kumbaga itong mga tao talaga wala talaga, pira-pira lang talaga. Pero basta si Romualdez wala na ngayon, humihina na yung nila. So baga wala, babalik na tayo sa sana ito si Marcos pag ma-impeach ito wala, iiyak nito lahat. Baliktaran na panahon na baliktaran ngayon ultimo yung nila yung sa mga absentee voting walang hindi na sa absentee voting talo sila. Tingnan nyo sa yung sa Mindanao, Visayas at Mindanao, di ba talo itong ikaw Abalos, ikaw mismo yung head dyan sa CIDG dyan sa PNP, pero hindi ka binuton ng PNP mo, yung mga guro ganun, yung mga kasi
Sila yung mag-ano ng during the election, di ba? So nakita natin na ultimo sila hindi binoto itong Alcancia, ultimo si Abalos. So ano yung pinagsasabi nyo? Kung kaya maisip din natin na hindi talaga talo itong alyansa, ay itong PDP Laban, itong at saka sa mga naisama sa PDP Laban ni Tatay Digong. Kung makikita talaga natin na may dayaan talaga. Kung kaya gusto natin na ma-hybrid na yung election next kasi itong pagboto natin, ito lang naman ang isa sa mga hindi opportunity, isa talaga sa natin responsibility na dapat talaga gampanan ng gobyerno na maprotektahan. Itong isa dito lang tayo makakuha ng patas na laban dito sa election sana. Pero ngayon 17 million yung nag-overvote dahil sa katarantaduhan diyan sa automate pero daming palkapalpakan. Yung 17 million pag di natin alam na nasa mga PDP Laban yun, panalo sana lahat. Pero nandiyan na yan, kumbaga lesson learned dapat sa next election sa Butuan sa 2028. Dapat talaga ma-hybrid. Dapat manual doon sa mga presinto. Tapos pag doon na sa kumilik i-delivered, automate na. Para makikita kung dadayain nila, di ba? So anyway, makasampyak sa dami-daming mga problema na ating bansa, dami-daming mga balita ngayon, lang tayo recap, parang ganoon. Pero yung totoo dyan, magmasid-masid lang tayo. Pagmasdan natin ang ginagawa ng gobyerno natin kasi gusto nila i-divert yung attention dahil sa mga kapalpakan nila. Ngayon, pag gusto na sila mag-reunite yung Duterte at yung wala na. Pinadala nyo si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Tapos gusto nyo makipag-reunite, yun? Tapos walang anong tawag doon? Kapalit or whatsoever. Dapat ibalik nyo si Tatay Digong kung seryoso talaga kayo. Hindi nga kayo seryoso sa mga totoong problema ng bansa natin. Kung talagang seryoso kayo na tumutulong sa bansang Pilipinas, yung kalusugan, yung edukasyon, dapat yung inuunan nyo. Pero wala, itong ayuda-ayuda lang talaga. Tingnan nyo yung pinakamalaking problema ngayon, yung HIV cases na tumaas sa Pilipinas. Mga GINSE, kayo yung nangunguna dyan. Yun. So anyway, maraming salamat po sa ating lahat. At saka isa pa yung natin, yung mga investors lumayo na, hindi na pumunta sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari ngayon. Na wala tayong stability pagdating sa natin ngayon. Kasi dami na pati mga investors, itong mga negosyante, pinikidnap maraming patayan, So takot silang mag-invest diyan. Kumbaga staggering yung natin, yung economy natin. So maraming salamat po. God bless sa ating lahat.